Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Bistado na, grabe to. Nabulabog ang palasyo at kongreso. Attorney Panelo kumanta na. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, ito may share naman po ako sa inyo. Nako, dito po ay makikita nyo kung paano talaga nila binudol ang mga Duterte at ginamit ang mga Duterte At saka, nako, may nangyayari palang credit grabbing, no? Yung proyekto ni PRRD noong siya pa po ang Pangulo, ay nako mga kababayan, ay tapos na po. Natapos na po at inangkin. Credit po ng administrasyon ito sa kanila daw. Mamaya ipapakita po natin yan mga kababayan. Sige, ito na nga mga kababayan. Ito, simulan na po natin to. Ito po yung sinasabi pong mga manggagamit, no? Alam ko naman mga kababayan, no? Kayo rin nakita nyo po ito nung mga nakaraang yung kay PRRD pa, di ba? I think ito po yung kortesiya siguro nung yung pagpapalibing, di ba, sa sa ama ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Talagang nirespeto po nila ng todo-todo, no? Nagbigay po sila ng respeto kay PRRD, no? Pero anong nangyari ngayon? Ito nga, basahin po natin ito nga, hindi nyo makita, no? Sabi dito, don't trust anyone because people change anytime without any reason. Ako, napaka matindi rin pala ito. May rason naman kung bakit sila nagbabago, no? Everything has a reason. Wala namang without any reason. May rason po yan mga kababayan, no? Ito po yung nila, manggagamit. Ito, nag-bliss po siya, di ba? Nagmamano po ang isang kultura po ng Pinoy ang pagmamano, di ba? Ito si Sandro Marcos, okay? Di bulag ang mga Pilipino. Kitang-kita namin paano nyo ginamit ang mga Duterte. Oo nga mga kababayan, hindi po tayo bulag. Kaya nga po mga kababayan, no? Kung ikaw ay naniniwala pa rin, no, na hindi po binudol ng Marcos ang mga Duterte, or maging tayong lahat, ay magising ka na po sa katotohanan, no? Wala na pong ganun ngayon. Talagang ganyan ang buhay, di ba? Well, anyway, anong masasabi nyo dyan? Napakaganda pa naman ang picture na ito. Napakagalang po. Napaka-respectable. Noon. Pero ngayon, ewan natin dyan, kung ano pa ba. Well, ito na po mga kababayan, sinasabi kong credit grabbing, or credit grabber, itong si PBBM. Itong inauguration of Pangil Bay Bridge, no? Lanao del Norte and Misamis Occidental. Ito po, napakahaba pong bridge nito. I think it is more than 3 kilometers, no? Ito po yung pinakamahabang tulay dyan sa Mindanao. Palakpakan po natin. Pero nakakalungkot lamang mga kababayan kasi bakit itong naka-highlight na blue ito. Ito, basahin ko po para sa inyo Ito po. It is one of the 198 priority infrastructure flagship project under the administration's Build Better More program. Nako. Under pala ito na Pangil Bay Bridge, no? Sa Build Better More. Nako mga kabayan, sino ba talaga ang niloloko nyo? In 3 years, ganyan agad magagawa kayo ng 3 kilometers na bridge? Magti 3 years pa lang kayo? Di ba? Kung kay PRRD nga, pagsimula, ngayon lang natapos Di ba? Nasaan yung sinasabi nyo sa inyo yan? Na
Ito pa nga hanapin nga natin itong ano. Kaya mga kababayan, no? Kung wala kayong ginagawa, hanapin nyo nga ito. Pasensya na po, ha? Kung wala lang naman kayong ginagawa, i-research nyo nga at hanapin nyo itong 198 priority infrastructure. Kung makita ba natin yan? Nako, under the Build Better More program ng administrasyong ito. No? Anong masasabi nyo mga kababayan? Isa na naman pong proyekto ng ating Pangulo, ng ating dating Pangulo, ang ikrinikredit, no? Ikrinikredit po ng administrasyon ito, no? Nasa kanila daw, under their administration. Ito na naman po ay isang pambubudol, mga kabayan, ha? Yung mga maniniwala lang nito, kung siguro yung mga hindi alam, no? Yung mga proyekto ni PRRD. Kaya mga kabayan, napakahalaga po talaga ng social media. Kasi hindi naman po lahat ng mga Pilipino, no? Busy po ang mga Pilipino eh. Busy po para mabuhay sila araw-araw. Babuhay tayo. Diba? Busy po tayong lahat para mabuhay araw-araw. Kumita ng sapat. Hindi na po natin mapapansin to eh. Na mga ganito, no? Hindi na po natin mapapansin ang mga ganitong issue. Kasi busy na po tayo para maghanap buhay, para mabuhay araw-araw. Sa mahal ba naman ng mga bilihin? Nako po. Ano masasabi niyo dyan mga kabayan? Pangil Bay, under the Build Better More program daw ng administrasyong ito. Nako po. Eto na. Pakinggan po natin itong video ito patungkol po kay Attorney Sal Panelo at bigyan po natin ng komento. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang wala na ngang nagagawa, benta pa ng benta. Matapos hindi ipaliwanag ng pamahalaan kung bakit umabot sa 25 tons of gold ang tila na ibenta ng Marcos administration sa kalahating taon ng 2024 na tila wala man raw di umanong malinaw na ebidensya na may pinatunguhan ng nasabing pagbebenta. Former Presidential and Legal Advisor na si Salvador Panelo may babala sa administrasyon. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa So yun mga kabayan, marami po talagang nagtatanong, marami po talagang parang hindi nila lubos maisip, no? Na yung ating gold reserve, no, na nandyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay ibebenta ng administrasyong ito. Di ba? Tapos patago pa po kasi hindi po nila hindi po nila isinapubliko, no? Kung hindi pa magre-report ang Esquire money na may ganito palang nangyayari, ay wala, hindi po malalaman ng taong bayan. Nako. Ano ba ito? Ano tawag diyan sa mga palihim na mga transaksyon, mga kabayan? Under the table ba ito? Nako. Sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, tunay nga raw na posibleng maharap sa napakaraming problema ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging revelasyon ng dating tagapagsalita at legal advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Matapos ang tila revelasyon na umabot na pala sa 25 tons of gold ang naibenta ng Pilipinas sa unang 6 na buwan pa lamang ng taong 2024. Kung hindi pa raw nabisto ng ilan sa mga political blogger ang tunay na sitwasyon ng reserve gold ng Pilipinas, tila hindi aamin ng BSP na may katotohanan ang lahat ng balitang tila umabot sa 50.69% o halos 25 toneladang ginto ang naibenta ng Marcos administration sa Tantay Dega Mercado. Sumang-ayon ng maraming netizens sa naging pahayag ng former legal advisor na si Attorney Salvador Panelo.
na talagang malilintikan ng gobyerno dahil sa naging desisyon nilang ibenta ang 25 tons of gold. Dahil ayon mismo sa maraming netizen, saan raw ba mapupunta ang perang pinagbilhan nito? Kayong hindi naman raw mapapakinabangan at halos Eto nga mga kabayan, ito po yung iniisip ko. Bakit po nila pinag-interesan yung ibenta, no? Yung gold reserve ng Pilipinas. Ngayong may issue sila, 'di ba, sa gold, 'di ba? Kasi sinasabi na marami daw gold ang mga Marcos. O bakit ngayon binenta nung ano? 'Di ba nung kasagsagan ng ng mga pangangampanya? Marami pong political vloggers sa mga pro BBM, no? Ang nagsasabi na kapag si PBBM po ang nanalo, no? Yayaman ang Pilipinas kasi marami ang gold, 'di ba? Makukuha daw yung gold. No, may narinig ako niyan isang vlogger, malamang sa malamang kilala niyo rin, no? Itong sikat na vloggers mga kabayan na ngayon, 'di ba? Nagsabi niya nga siya after pong manalo ni PBBM, sabi niya, ayoko nang mag-political vlogger. 'Di ba? Iba na lang yung iba vlog ko. Pero ngayon, nandyan pa rin. Sinungaling ka. Nayuta ka, sinungaling ka. 'Di ba? O, nasaan na yung ipagtanggol mo ngayon yung Talyano gold ninyo? Oh, nasaan na? Parang hindi yata Talyano gold yan Gold na po ng Pilipinas ang ninanakaw. 'Di ba? Ay, pasensya na po sa ninanakaw, hindi pala binebenta. Nako, yari tayo nito. walang makitang proyekto ang maraming Pilipino. Kung hindi raw puro ayuda, tila pagpapamedya lang daw. So yan mga kabayan, walang malalaking proyekto, walang proyekto. Pero panay po ang angkin ng mga natatapos, ng mga teka lang, hindi ko ma-pronounce mga ini-inaugurate yan na mga project ng dating President Duterte, di ba? Pag mayroong ribbon cutting, pasalamat tayo sa administrasyong ito, di ba? Parang sa kanila lagi di ba? Ginagrab po nila yung yung credit, no? Na instant credit mo doon sa nakaraang administrasyon kasi sila naman ang gumawa. Hindi, sa amin ito di ba? Nako. Yung mga galawan talagang ganyan mga kabayan, nakita po na natin yan. Nung mga nakaraang administrasyon na kung saan sinisiraan ang nakaraang administrasyon. At ngayon mga kabayan, ay nangyayari na naman. Kaya dating Pangulong Duterte, wala po tayong narinig. Ni isang batikos, no? Sa nakaraang administrasyon, no? Pero ngayon mga kabayan, simula ng pag-upo, siguro hanggang matapos ang kanilang termino, puro ito pambabatikos sa nakaraang administrasyon. Daw ang alam ng pamahalaan. Nalula tuloy ang maraming netizens nang mabisto ang tunay na presyo ng binentang ginto ng gobyerno. Ang suma total na ipinagbili ng pamahalaang reserve gold ng Pilipinas ay tumitimbang ng 24.950 kg o kung ito i-multiply sa 4,729,157.83 pesos ang kasalukuyang presyo per kilogram ng ginto sa Panday Dega Mercado. Tila sumatotal nakapagbenta ang Pilipinas ng tumataginting na 117 billion pesos katumbas ng pera ng gold reserve na ibinenta ng Marcos administration. Ang tanong ng taong bayan, saan daw ba ito mapupunta? Gayong wala pang isang taon, naglusaw na ng ginto ang pamahalaan. Bukod pa sa trilyong pesong utang nito sa pandaigdigang bangko. Lustay rito, lustay roon. Sa palagay niyo po ba mga kabayan, dapat po itong imbestigahan, no? Ng Kongreso at Senado? Kasi sila naman po yung gumagawa ng mga batas, diba? Para, in aid of legislation, to make sure, mga kabayan, na mayroon tayong sapat na reserve ng gold. No? Hindi po basta-basta yung pagbibenta ng gold natin. Diba?
Kasi pag wala na po tayong gold reserve, ano na pong mangyayari sa Pilipinas? No? Ano na pong mangyayari sa Pilipinas? Ang pera po natin, yung fiat money, di ba mga kabayan ni back up po niyan yung gold Ha? Back up po yung gold, no? Ibig sabihin mga kabayan, the more na marami kang gold, no? The more na possibility na mas marami kayong ma-print na pera. Kasi marami kayong back up Ngayon, kung wala na tayong back up or reserve gold, no? Ano nang mangyayari? Baka wala nang kwenta yung pera natin. Nako talaga, oo. Papaano raw nila maipapaliwanag sa taong bayan ang patong-patong na utang ng gobyerno kayong walang malinaw na proyekto ang pamahalaan para sa maraming Pilipino? Babala pa ng former legal advisor na si Attorney Salvador Panelo, tiyak na mahaharap sa patong-patong na problema ang Marcos administration dahil sa kanilang ginagawang pagbebenta ng ginto nang hindi naman malinaw kung saan mapupunta ang pinagbilhan nito. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan bukod sa maraming netizens, nagsalita na ang dating legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, kilalang abogado di Campanilla na si Attorney Salvador Panelo, kung saan tila naglabas ng kanyang hinaing patungkol sa biglaang pagbibenta ng Marcos administration ng tinatayang humigit kumulang na nasa 25 tons of gold na tila ang pera ay mahigit sa 100 bilyong pesos na ipinagbentahan nito. Hindi raw malinaw kung talaga bang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Ano na raw ba ang nangyayari sa ating gobyerno? Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. It's time to end of Marcoses, Araneta and Romualdez era in the Philippine politics. Never, never, never again to any one of Marcoses. Oy, akala ko ba siya ang magpapapasok ng gold reserve ng mga Marcos sa kaban ng bayan? Bakit ang kaban ng bayan ang benenta nila? This presidency of BBM is getting scary every day. Korupsyon left and right. Sinayang talaga ang tiwala natin sa kanya. Wala tayong aasahan sa pamumuno nitong administrasyon sa bansa. Palpak na palpak talaga. Puro salita, wala namang nagagawa sa bansa na nakikita ng taong bayan. Nakita ko lang sa kanya yung palaging merong pa-concert siya. Talagang pinapalubog ng administrasyong Marcos na ito ang Pilipinas. Kawawa mga Pilipino, kaliwat kanan ang nakawan sa kaban ng bayan. Asa ng pera ng pinagbentahan? Uubusin ng pondo ng Pinas bago umalis sa pwesto si BBM, pagpaliwanagi ng Pangulo ng Pinas. So yan mga kabayan, kailangan po talaga nilang magpaliwanag sa taong bayan kung saan po nila gagamitin yung pinagbentahan ng 25 tons of golds na umaabot mga kabayan ng 117 billion. Napakalaki po niyan. Saan po nila gagamitin yan ngayong or gayong napakalaki pa rin po ng inuutang nila para mapondohan ang budget ng 2025 mga kabayan. Kung ito bang pinagbentahan, no, yung kita ng 25 tons of gold ay gagamitin para iangat ang quality, no, ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ating bansa, abe palakpakan po natin. Di ba? Wala tayong problema dyan, papalakpakan po natin yan. Pero kung itong pinagbentahan ng 25 tons of golds ay mapupunta lang sa bulsa ng iilan, aba, dyan po tayo magkakaproblema. Heto rin mga kabayan, may challenge ay cover pa po ba ng COA, no? Kasi pwede bang mag-audit ang COA sa BSP
sa Bangko Sentral ng Pilipinas, i-audit, di ba? Sino ba ang nag-audit ng pera or mga gold natin diyan sa nag-inventory kung baga? Sino ang nagche-check kung meron pa ba o wala na? Ha? Nasa COA ba yan? Or may ibang agency na responsible dyan? Kasi sila po ang kailangan mag-report. Or itong si Recto, di ba? Yung Secretary of Finance, mag-report ka po sa Pilipino. Kumusta na? Anong nangyari na? Di ba? Nasaan na? Okay pa ba? Okay pa ba ang lagay ng 25 tons of golds ng Pilipinas? Nako. Well, anyway mga kabayan, ano naman po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video ito? Comment na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.